Hello everyone, ayan, samahan naman po kami dito na masyal kami sa may daang kalikasan. So pinuntahan namin pala dito is yung grotto na tinatawag namin Inmalpay. Dito po yan sa located po ito sa daang kalikasan. So ayan, pinasyal ko po dito ang aking mga tita kasi gusto nilang mapasyalan itong daang kalikasan. So tara, samahan nyo kami mamasyal. So, ito pala yung makikita yung mga tanawin na napakaganda, luntian ng mga puno, pati bundok, buhay na buhay yung mga puno. So, na yung time na to, maaga-aga kami pumunta kasi para hindi mainit at saka hindi masakit sa balat yung araw. Kaya, ayan, so nag-enjoy ang aking mga tita. So, naglakad kami dito papunta doon sa may grotto. Medyo madulas nga lang yung daan, kaya pagkabalak nyo pong pumunta rito ay mag-ingat po kayo sa inyong mga lalakaran para hindi po kayo madulas. So, ayan po, samahan nyo po kami mamasyal dito sa may grotto. So, nakikita nyo po rito, medyo basa-basa yung mga dinadaanan namin kasi umulan ito nung gabi, kaya medyo malamig ang panahon. Napakasarap po dito pagka pumunta ka rito, napakatahimik. Ayan, at nandito na pala kami. Oh. Kitang-kita nyo na ang linaw ng tubig. Ang sarap maligo at maglaban ng damit. Ayan, sarap dito. Pag dito ka tumira, naku, wala kang problemahin kasi napakatahimik ng lugar. Isa pa, napakaaliwalas ng panahon. So, may dala kami mga baon namin dyan na pag-almusal. Nako, ito si nanay ko nakakita ng bulaklak. Nilagay niya sa kanyang tainga. Ginagaya niya si Marimar. Yung pala may daladalang jug, yun pala yung aking tatay. Daladala niya yung aming inumin. So, kanya-kanya kami bit-bit ng baon. Ayan, at nagluto pala kami ng baong namin dyan, yung pinangat na danggit. Tapos bumili na rin ako ng sardinas at nag-steam rin ako ng siomai. Tapos meron pa akong natirang nilutong puto tsaka kutsinta. Tapos tinapay at tsaka kape. Yun naman yung request ng aking mga tita na babaunin namin. So, ito yung daan papunta dun sa may grotto. Kaya kung gusto niyo pumunta po doon at pumasyal, medyo mag-ingat-ingat na lang po kayo parati para hindi po kayo madulas. Ang sarap po dito, lalo na tahimik ang lugar at saka maaliwalas. Sobrang lamig po niya yung time na yan kasi masyadong maaga po nung oras na pumunta kami. Masarap po kasi pagka maaga ka. Ayan, at tamang selfie na yung iba. And nagre-ready na rin kami para maligo. Yung mga tita ko, wala silang dalang damit. So, nag-picture na lang sila. Ako naligo ako dyan. Ayan, yung time na yan, inayos ko yung aking cellphone para makuhanan yung parang maliliit na pulse. Pero ang sarap ng tubig, napakalamig. Pag unang damping mo sa iyong balat, malamig siya. Pero pagka nagbasa ka na ng katawan mo, ang sarap ng tubig, grabe. Hindi mo mararamdaman na sobrang lamig ng tubig. Para ka lang kinikiliti sa tubig na napakalamig. Ayan. At tamang pose ako niyan. Pinapainggit ko yung aking mga tita kasi ang sarap maligo. Wala silang dalang damit nila kaya hindi sila nakaligo. Ako halos ayoko nang umahon sa tubig kasi ang sarap maligo talaga. Tapos napakaaga pa. Nakaka-presko ng katawan kapag yung tubig fresh from the nature. So, ang masasabi ko lang po pala, pagka pumunta po kayo rito at may dala kayong mga pagkain, katulad ng mga chichirya o mga dilata, kaya naman po meron kayong mga dalang inumin, sana naman po pag umuwi po kayo, dalhin nyo po yung mga dinala nyo mga pinagkainan ninyo para naman po yung mga susunod na pupunta rito at bibisita malinis naman po yung magadatnan nila. Tsaka
mas save po natin ang nature, lalo na may mga ganito tayo mga magagandang tanawin na mapupuntahan. Tsaka po wala pong bayad dito, so need lang po natin na pangalagaan ang kalikasan. Kaya sana po maging respectful tayo sa nature at tsaka sa atin na rin po, para naman magandang tingnan, maaliwalas at walang mga kalat na makikita. So, diba, masisave na natin yung nature kapag malinis tayo sa paligid. Ayan, at inaalalayan ko pala dito ang aking tita kasi medyo madulas niyan. Kaya sabi ko sa kanya, diyan lang siya sa may part ng harapan ko para nakikita ko siya. Ayan, at inaalalayan ko sila kasi medyo nadulas-dulas sila dyan dahil yung part na medyo parang dilaw-dilaw dyan ng mga bato is madulas po yan. So may part na hindi naman siya madulas, kaya ingatan nyo lang yung pag-apak-apak ninyo. Ayan, sinamahan ko na rin dito ng konting picture namin. Ayun ang aking nanay at tatay. Ito, kasama ko ang aking kapatid at saka ang aking kapatid na lalaki. So, nagpicture na kami dyan. Kasi talagang may enjoy mo yung tanawin. At ito, yung time na yan, kumakain na kami. Sarap ng aming almusal. Kahit simple lang ang aming ulam, basta't sama-sama kami, ay masaya na. Ayan, may dala kaming kanin. Ayun, ito yung sardinas. Tapos, ito naman nakalagay sa may pic ng Tupperware. Yung pangat na danggit. At ito, nung part na yan, pauwi na kami. So, nagpicture na rin kami. Ang ganda talaga ng view dito sa may Inmalpay. Ayan, so nag-stop over kami pala dito kasi nag-treat yung aking tita na nag-order siya ng guto para sa amin. Ayan, tamang kain lang kami. Nakapagpasensyahan niyo na po ako, napakalaki ko dyan. Medyo basa yung part ng aking jacket kasi hindi pa ako nakapagpalit ng aking damit. So, pag uwi na lang namin, doon ako nagpalit ng aking damit. Ayan, sarap ng kain naman. Sarap talaga sa isang pamilya kapag nagkita-kita kayo ay magkaroon kayo ng bonding moment. At the same time, gumagaan ang inyong mga pakiramdam. Kasi sa totoo lang, napakarami nang nangyayari sa ating mga buhay-buhay. Bihira na tayo nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So, paminsan-minsan at may free at may time tayo, magsama-sama tayo. Kasi ang kasiyahan talaga ng isang pamilya ay kapag sama-sama kayo at nagkwento nyo yung mga kalokohan ninyo noon, nung panahon ng mga kabataan ninyo. Nagsishare nyo yung bawat magaganda nangyayari noon. So, masaya talaga pag ang pamilya mo ang iyong kasama. Sabi nga nila, di na baling wala kang kaibigan, basta kasama mo ang iyong pamilya, masigit pa sa kaibigan ang turing nila sa iyo. Ayan, at nung umuwi na kami, dumaan muna kami sa aking tito para namitas ako ng papaya. Yung iba dyan, pinadala ko sa aking mga tita. So, yung hindi nila kayang dalhin, iniwanan na lang nila at ako sa akin na yun para gagawin kong isasaw ko sa gulay o kaya magtitinola ako. Yung iba naman is gagawin ko siyang atsarang papaya. Tsaka itong papaya na to, bigay ko sa aking tito. Tanim ko dito yan sa bayan. So, binigay ko sa kanya doon para sabi ko sa kanya, may maulam-ulam sila kapag kailangan nila ng gulay. So, nagtanim pala siya dito ng ampalayang native. Tapos, humingi na rin ako ng sili at saka talbos ng silawan.